Sino ho ba nag-a-award dito sa mga contractors? Well, pag sa flood control project, it's of course yung implementing agency nagpabid yung DPWH. Mhm. But meron ho bang influence ang kahit na sino sa DPWH para po paboran ang isang contractor? Well, usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Kasi ang daming scheme eh. Dalawa yan. Either yung congressman is the contractor or yung congressman is simply the pass-through lang siya. No? Pass-through lang. No? Meaning, idadaan lang sa kanya yung pera o siya naghanap ng fund at nakausap niya yung mga very powerful na mga kongrehista. Okay, unang-una, sabihin na lang natin na hindi siya contractor. So, aasa na lang siya doon siya ang mamimili ng contractor, ire-recommenda niya sa DPWH, tapos ang tatanggapin na lang niya, yan yung pass-through na share niya. Usually, it's about 5 to 10% ang nakukuha niya dyan. May mga kongrehista na kongrehista na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro hindi pa satisfied sa 5%. He will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang talagang standard is about 25%. Now, kung ang kongrehista naman is a contractor at gusto niyang siya ang mag-implement ng project, ang gagawin niya is kukuha siya ng isang contractor. Babayaran na lang niya ng royalty para hindi halata. Alangan naman yung gagamitin niya, yung company niya mismo. Halatang-halata yun. So kukuha siya ng ibang contractor, sasabihin niya doon sa contractor, ito na lang gagawin ko sa iyo, bibigay ko sa iyo, royalty na lang. Ako na rin ang magpapatakbo ng project. At the same time, sasabihin niya doon sa contractor, para makabawi ka pa, bibigyan pa kita ng isang project dito sa distrito ko, ikaw na rin ang gagawa ng multipurpose hall. Mhm. So yung contractor naman, tuwa-tuwa na siya. Tuwa-tuwa na siya dahil kahit paano magkakapera pa rin siya. No? Doon sa mga contractor naman na talagang sila yung contractors, mabigat sa kanila yung 50% na natanggal. Average 58% na natanggal. So doon sa 42% na naiwan, 12% na lang, pero kulang pa rin yung sa kanila. Kasi nga, malaki pa rin yung gastusan. And for them to be able to be financially and economically viable, actually, ang kailangan na profit ng mga contractor man nandyan sa mga 25 to 30%. Pero dahil talagang pigang-piga, ang gagawin nila, mapipilitan sila mandaya. Kaya ang gagawin nila ngayon, dadayain nila yung sheet piles. Doon nila aayusin ngayon. Sa materyales. I-embed nila yung 6 meters, 3 meters na lang. Meron nga isa dyan, 1 meter lang. Meron nga akong picture na nagulat ako nung nasira yung dike. 1 meter lang ang naiwan sa sheet pile. So una kong tinanong sa contractor, bakit 1 meter lang? Naputol ba yung sheet pile? Sabi sa akin, sir, hindi po mapuputol yung sheet pile. Talagang 1 meter lang po ang nilagay nila dyan instead of 9 meters. O kaya 12 meters. Talagang 1 meter lang. So dadayain nila para talagang sa mga materyales, dadayain Makabawi nila. sila.